Tahimik ang gabi sa baryo ng San Isidro. Ang mga kuliglig ay sabay-sabay na umaawit sa dilim, samantalang ang malamlam na buwan ay nakasilip mula sa ulap. Sa isang maliit na kubo sa gitna ng bukirin, nakatira ang binatang si Elias, isang magsasakang may lahing albularyo. Kilala siya ng ilang matanda sa baryo dahil sa kakaibang kakayahan niyang gamutin ang sakit na hindi maipaliwanag ng karaniwang manggagamot. Bagamat simple lamang ang kanyang pamumuhay, mabait siya at handang tumulong kahit sa pinakamahirap na kapitbahay. Ngunit isang gabi, habang siya ay naglalakad pa uwi mula sa bukid, may kakaibang liwanag na lumitaw sa sagingan. Ang liwanag ay tila kumikislap at may kasamang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Dahan-dahan siyang lumapit at doon niya nasilayan ang isang maliit na nilalang. Hindi tao, hindi hayop, kundi isang duwende, nakasuot ng gintong kapa at may hawak na tungkod na kumikislap. Binatang Elias. Mahinahon ngunit mabigat ang tinig ng duwende. Ako si Haring Luntian, hari ng aming kaharian sa ilalim ng punong acacia. Naparito ako upang humingi ng iyong tulong. Nanlaki ang mata ni Elias. Hindi siya sanay na makita ng harapan ng mga nilalang na madalas lamang ikwento ng matatanda. Ano po ang maitutulong ko, mahal na hari? Tanong niya habang yumuko bilang paggalang. Huminga ng malalim ang hari at tumingin diretso sa kanyang mga mata. May isang makapangyarihang albularyo, si Aling Sabina. Sa simula, siya ay aming kaibigan at kaalyado. Ngunit ngayon, nilamon siya ng kasakiman. Nais niyang angkinin ang aming kayamanan at kapangyarihan. Ginagamit niya ang kanyang mahika upang pahirapan ang mga engkanto at duwende sa paligid ng baryo. Marami na sugatan at ilan ay nahuli niya upang gawing alipin. Natigilan si Elias. Kilala niya si Aling Sabina. Isa itong matandang albularya na may malaking bahay sa kabilang baryo. Maraming taong lumalapit dito, subalit may mga bulong-bulungan na marami rin siyang pinapahirapan, lalo na yaong mga hindi kayang magbayad. Nais namin ng iyong tulong, dagdag pa ni Haring Luntian. Tanging ikaw lamang ang maaaring makapigil sa kanya. Ang iyong lahi ay may dalisay na dugong albularyo na katali sa sinaunang tipan sa pagitan ng tao at ng aming lahi. Ang iyong kakayahan ay hindi lamang para sa tao, kundi para rin sa mga kagaya namin. Nanginginig ang kamay ni Elias habang pinoproseso ang mga salita. Isa lamang siyang simpleng magsasaka. Ngunit alam niya sa kanyang puso na hindi maiiwasan ang kapalaran. Tulungan mo kami, Elias, maring sabi ng hari. Kung hindi, magtatagumpay si Sabina at lalaganap ang kanyang kasamaan. Hindi lamang mga engkanto ang mapapahamak, kundi pati ang mga tao sa baryong ito. Matagal na katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang hangin ay tila tumigil at ang buwan ay nagningning ng mas maliwanag. Sa wakas ay nagsalita si Elias. Kung ito ang itinakda para sa akin, tatanggapin ko. Tutulungan ko kayo, mahal na hari. Ngunit kailangan kong malaman ang lahat ng inyong lihim at kahinaan ng ating kaaway. Ngumiti si Haring Luntian at sa kanyang mga mata ay bakas ang pag-asa. Simula ngayong gabi, binata, ikaw ay magiging tagapagtanggol hindi lamang ng iyong bayan, kundi pati ng aming kaharian. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elias ang bigat ng isang kapalaran na higit pa sa kanyang inaasahan. Madaling araw pa lang, ngunit gising na ang lupain. Ang hamog ay parang mapusyaw na belo sa mga palayan at ang mga huni ng maya ay tila paanyaya sa bagong araw. Si Elias, pagkatapos tanggapin ang kahilingan ni Haring Luntian, ay nag-impake ng kaunti. Isang lumang panyo ng kanyang lola na may burdang baybayin, munting bote ng langis na niyog, ilang tuyong dahon ng lagundi at yerba buena, asin, at isang maliit na batong puti na pinaniniwalaang bato sa buwan
ng kanilang angkan. Hindi pa man sumisikat ng lubos ang araw ay muling nagliwanag ang sagingan. Nasa lilim ng malaking punong acacia si Haring Luntian, kasama ang 2 bantay lupa na nakasuot ng berdeng baluti. Yumukod si Elias. "Handa ka na ba, binata?" tanong ng hari. "Handa," tugon ni Elias, kahit ramdam niya ang kaba sa dibdib. Ipinatong ni Haring Luntian ang kanyang tungkod sa lupa. Umalon na parang tubig ang anino sa paligid at nagbukas ang isang pabilog na lagusan sa paanan ng ugat, isang hagdang nililok sa mismong loob ng lupa. Bawat baitang ay may munting alitaptap na nakahanay, nagbibigay liwanag na malambing at hindi nakakasilaw. "Sumunod ka," sabi ng hari. "Sa ibaba, makikita mo ang aming tahanan." Ang mundo sa ilalim ng acacia ay parang isang lihim na lungsod. Ang kisame ay may pailaw na tila mga bituin. Ang mga pader ng lupay may ugat na kasing taba ng braso ng tao, humuhugis arkot tulay. May mga bahay na parang kabibe, may mga tore na yari sa pulang luwad. Sa gitna ng lagusan ay ang liwasan ng duwende. Doon nagtitipon ang maliliit na nilalang. May mga may hawak na piko at patpat. May mga manggagamot na may dalang palayok. At may mga batang naglalaro ng talangkaang gawa sa pinatigas na dahon. Maligayang pagdating sa ilaw lupa, formal na wika ni Haring Luntian. "Ito ang aming kaharian." May lumapit na isang babaeng duwende na may puting belo at koronang hibla ng damo. "Ako si Diwata Siliw," pakilala niya. "Babae lang tagapangalaga ng mga sugatan. Maharli, ang aming prinsesa, ang unang biktima ng bagong sumpang bitbit ni Aling Sabina. Nais naming subukin ang iyong kakayahan." Umigting ang lalamunan ni Elias. "Prinsesa, sugatan?" "Hindi sugat na makita," tugon ni Siliw. "Sumpa na nakatali sa hininga." Dinala nila si Elias sa isang silid na may bilog na hukay sa gitna, napapalibutan ng mga batong puti. Sa loob nito nakahiga ang isang batang duwende, halos kasing sukat ng braso ni Elias at payat na payat. Ang balat nito ay may bahid uling. Sa bawat paghinga ay may sipol na halos hindi marinig. Ang tawag dito ng matatanda ay kulimlim, bulong ni Siliw. Isang lambat ng anino na ibinabalabal sa kaluluwa. Kapag mas matagal, mas sumisikip. Lumuhod si Elias at inilagay ang palad sa dibdib ng prinsesang duwende. Sa unang dampi, may malamig na dumaloy mula sa balat nito papunta sa kanya. Isang lamig na parang kabitin ng gabi sa loob ng buto. Pinikit niya ang mga mata at naalalang muli ang tinig ng kanyang lola. "Kung ikaw ay hihingi ng liwanag, huwag mangangkin. Ipadaan sa hangin at tubig, ipaanod sa asin." Ikinalat ni Elias ang kaunting asin sa paligid ng hukay. Inilabas niya ang maliit na bote ng langis na niyog. Minasahe ito ng kanyang ama noong nanlilikid pa ang mga taon sa kanilang sakahan, langis na may bulong at dasal na pinasapasa sa kanilang lahi. Tinampot niya ang pinulbos na lagundi at yerba buena, isinabog sa apoy ng isang tinghoy sa tabi. Kumalat ang mabangong usok. "Pakinggan mo ang ugat," bulong ni Siliw. Pinatong ni Elias ang kaliwang kamay sa lupa habang ang kanan ay nakahawak sa dibdib ng prinsesa. At doon niya narinig, maliit na ugong na parang himig. Sa loob ng himig, may hiblang maitim, isang kwerdas na kumakalas sa tono. Isang biglang sulyap ng imahe ang tumimo sa kanyang isip. Si Aling Sabina, nakaupo sa mataas na upuan, may hawak na tungkod na may ulo ng ahas at sa kanyang harapan ay bilao ng asin na nilunod sa itim na tisa. Pinagsalubong niya ang hintuturo at hinlalaki. Pinisil ang hangin at ang hangin ay naging lubid. "May nakita ka?" pansin ni Haring Luntian. "Ano ang nakikita mo?" "Lubid na hangin," sagot ni Elias, bahagyang nanginginig. Nagtali sa hininga. Dahan-dahan niyang inikot ang hintuturo sa ibabaw ng dibdib ng bata,
Parang sinusundan ng di nakikitang sinulid. Sa bawat ikot, binubulong niya ang aral na natutunan kay Lola. Sa ilaw ng liwanag, sa tubig ng buhay, huminahon ka. Kung anino kay bumalik sa iyong anino, kung liwanag kay bumalik sa iyong liwanag. Pumintig ang hangin, may pumutok na mahina, hindi sa tainga, kundi sa loob ng kanyang dibdib, at sumabog ang malamlam na lamig. Napasinghap si Elias. Umangat ang dibdib ng prinsesa at sa unang pagkakataon simula nang dumating siya, ang hininga nito'y dumaloy ng walang sipol. Unti-unting nabura ang bahid uling sa balat. Tumayo si Siliw at tumango. Lumuluwag ang lambat, ngunit hindi pa tapos ang sumpa. Hindi, sabi ni Elias, pawis na pawis. Kinakailangan ng 3 gabi. Sa bawat gabi, kailangang putulin na buhol. May panahon pa tayo, ani Haring Luntian, ngunit sa kanyang tinig may bakas ng pagkadali. Bago matapos ang 3 gabi, magpapadala si Sabina ng mga tagasilip. Kailangan mong matuto, hindi lamang gamutin, kundi makita ang sinulid sa distansya at putulin kahit hindi mo nahahawakan. Sa bulwagan ng mga ulap lupa, isang silid na may kisaming parang hibla ng ugat at pader na malaabaloryo. Pinaupo si Elias sa harap ng mahabang hapag. May iilang matatandang duwende roon. Ang kanilang buhok ay puti na parang bulak. Ang kanilang mga mata ay tila may alitap-tap na umiikot. Nasa lahi mo ang isang lihim. Wika ng pinakamatanda na nagpakilalang si Matandang Suyom. Noong unang panahon, nagtipan ang aming lahi at ang inyo. Ang tipan sa ilaw at lupa ang tawag at ang tatak nito'y nililok sa panyo ng iyong lola. Inilabas ni Elias ang lumang panyo. May borda itong tila lihis na mga guhit, baybayin na hindi niya kayang basahin ng buo. Pinitik ni Suyom ang daliri. Ang mga guhit ay kumurap at naging malinaw. Nakasaad, "Hindi ako ang liwanag, ako ang daan. Hindi ako ang tubig, ako ang sisidlan." Pumuntong hininga ang matanda. Ibig sabihin, ang manggagamot ay hindi may-ari ng lunas. Siya'y daluyan lamang. Kapag kinamkam niya ang liwanag ay magdidilim. Iyon ang nangyari kay Sabina. Isinalaysay ni Siliw. Noon, kaalyado namin si Sabina. Marami siyang sinagip na paslit at hayop na nalason sa ilog. Ngunit dumating ang panahon na humingi siya ng kapalit. Hindi tulong, kundi pagmamay-ari. Pinilit niyang ipagbili sa kanya ang lihim ng aming balon ng ginto dahon. Ang bulawan na tumutubong parang bulaklak. Nang tumanggi kami, siya'y nagalit at gumawa ng mga lubid na anino upang itali sa amin ang mga sumpa. Pinaglilingkod niya ang mga nahuli, ginagawang bantay sa kanyang bakurang bato. Sumikip ang dibdib ni Elias. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng dugo, hindi sa galit, kundi sa pagkilala. Kaya pala, noong bata ako, may dumalaw na babaylan sa aming baryo. May-ari siya ng mataas na bakod at matabang lupa. May gabing narinig kong umiiyak ang hangin sa gilid ng kanyang bakuran. Ngayon ko lang nauunawaan. Sabi na yon, ayon kay Haring Luntian. At hindi lang iyan, may utang na dugo ang iyong angkan sa amin. Hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa kabayanihan. Ang lolo mo'y tumulong sa amin minsan noong ang isang balon ng ilaw ay tinangka niyang hiramin. Kaya ipinagkatiwala sa inyong angkan ang panyo at ang langis na dala mo. Kung gayon, sabi ni Elias, ipagkakautang ko rin ang buhay ko sa tipan. Tumango ang hari. At magbabayad ka hindi sa porma ng ginto, kundi sa porma ng paglilingkod. Dinala si Elias sa isang madilim na lagusan na may gumuguhit na liwanag mula sa mga alitaptap sa kisame. Ang una mong kailangan, paliwanag ni Siliw, ay makita ang sinulid kahit sarado ang mata. Paano ko makikita ang hindi nakikita? Tanong ni Elias. Ipahinga mo ang mata, sagot ni Siliw.
Makinig ang tainga. Ang anino ay hindi tahimik, may kaluskos iyan. Ang liwanag ay hindi ingay, ito'y himig. Kapag hinawi mo ang kaluskos, matitira ang himig. Pinanlambot niya ang balikat, binitawan ang hininga, at ipinikit ang mata. Sa una, maririnig ang pintig ng sariling puso. Paspas, nagmamadali. Unti-unti, humalo sa pintig ang tunog ng patak na tubig sa malayo, ang kaluskos ng ugat na parang tumutubo, at ang mahinang ihip na dumadaan sa lagusan. Sa ilalim ng lahat ng ito, may kalyaw. Isang liit na kaluskos, parang kuko na dumudunggol sa kahoy. Iyan ang sinulid ng kulimlim, bulong ni Siliw. Subukan mong dahan-dahang pitikin. Ngunit bago pa niya magawa, may malakas na pagkislap mula sa dulo ng lagusan. Isang duwending bantay ang sumuot, humahago. Mahal na hari, may mga tagasilip na, mga bakawing anino sa ibabaw ng akasya. Nagkatinginan ang lahat. Inangat ni Haring Luntian ang tungkod at nagutos, ihanda ang salaming asin, itayo ang bilog linaw. Elias, singit ni Siliw, oras na para subukin ang iyong natutunan. Sa ibabaw ng lupa, ang umagay ganap na, ngunit sa paligid ng akasya ay may kakaibang lamig na kumakagat. Ang mga tagasilip, mga mulagat na aninong payat, ay gumagapang sa hangin at pumipirmi sa mga sangang mataas. Para silang tuyong dahon na may mata, at sa bawat kurap, kumikislot ang aninong parang lastiko. Humakbang si Elias sa gilid ng ugat. Pinalutan niya ng panyo ang kaliwang kamay at pinisil ang maliit na bote ng langis sa kanan. Kung lubid ang ibinuhol, huwag kong putulin sa gitna. Buhulin ko ang buhol. Paalala niya sa sarili, alala sa turo ng lola. Salaming asin, sigaw ni Siliw. Naglatag ang mga bantay lupa ng makakapal na guhit ng asin paikot sa puno, nagkabit ng maliliit na salaming nakasabit sa sanga. Sa unang bugso ng hangin, nagtilian ang mga tagasilip. Naiilawan ng sumasalaming araw at pinipigil ng asin sa paglapit. Ngunit may isa na mas malaki, parang aninong ibon, ang dumapo sa tuktok. Sa talampakan nito ay may nakapulupot na pulang sinulid. Dugo, bulong ni Siliw. Iyan ang taling nagpapalusot sa asin. Itinapat ni Elias ang palad. Sa loob ng kanyang ulo'y kaluskos. Tinuntun niya ang pinagmulan, doon sa pulang hibla. Dahan-dahan niyang inikot ang hintuturo, at sa isip niya ay inanyong buhol ang diretsyo nitong guhit. Sa hangin, sa tubig, maging buhol ka, huwag lubid. Kumislot ang pulang sinulid. Sa isang kisap mata, umalon ito at naging buhol. Isang buhol na masikip sa aninong ibon. Nag-iyak ang nilalang, nalaglag mula sa sanga, at nang tumama sa asin ay parang nabura sa hangin, nagningas at naglaho. Magaling, ani Haring Luntian, ngunit hindi pa natatapos. Sapagkat mula sa malayo ay may sumulpot na hampas ng hangin na parang alon ng alkitran. Dumating ang itim na alon, humahaplos sa mga sanga at nilalambitin ang salaming parang tinik. Sa gitna ng alon, isang boses na pamilyar kay Elias. Malamig, mapang-uyam at pamilyar. Binatang may lahing albularyo, wika ng tinig. Ang iyong oras ay aking oras, at ang aking oras ay walang hanggan. Aling Sabina. Hindi niya nakikita ang mukha nito, ngunit ang tinig ay parang tinapay na pinisil. Nasa lahat ng sulok, nanginginig sa hangin. Hindi mo kami makukuha, sigaw ni Haring Luntian. Itinaas ang tungkod at nagpakawala ng bilog na liwanag na tumama sa alon. Umuga ito, ngunit hindi lubusang naglaho. Hindi ninyo ako kailangang makuha, sagot ng tinig. Ako ang kukuha. At sa isang iglap, dumapo ang aninong parang kamay sa itaas ng akasya, tumulay sa sugat ng sanga at naghahanap ng butas sa asin. Naunawaan ni Elias ang taktika. Hindi direktang pagwasak,
kundi paghanap ng siwang. Naalala niya ang prinsesang si Maharli sa ibaba, nakaugnay sa sumpang kulimlim. Kung dumulas ang alon sa siwang at umabot sa ubod ng puno, muling sisingkit ang lambat ng sumpa. Hindi pwede, bulong ni Elias. Tinanggal niya ang takip ng langis na niyog, itinampi sa panyo at pinisil. Inilibot niya ang panyo sa ibabaw ng asin, humuhugis ng isa pang bilog sa loob, mas maliit, mas pino. Anong ginagawa mo? Tanong ni Silio. Lalagyan ko ng hininga ang asin, sagot ni Elias. Hindi lang guhit, kundi sisidlan. Humigop siya ng hangin at marahang ibinuga habang umiikot. Pinubulong ang orasyon ng kanilang angkan. Kung ikaw ay liwanag, tumahan ka. Kung ikaw ay liwanag, tumahan ka ay hangin. Dumaan ka. Kung ikaw ay anino, magkatotoo ka sa lupa at hindi sa katawan. Sa huling salita, tinapik niya ang lupa gamit ang palad na may panyo. Umantig ang bilog. Parang may umangat na manipis na pader ng salamin sa ibabaw ng asin. Hindi nakikita, ngunit naroon. Dumating ang itim na alon. Tumama ito sa bagong bilog. At sa halip na dumaan, sumalpok at nagkalat sa anyo ng usok. Nag-urong sulong. Naghanap ng siwang, ngunit walang masilip. Sa wakas, umatras ito. Kumupas ang boses at naglaho na parang usok sa umaga. Napaluhod sa pagod si Elias. Umihip ang banayad na hangin at nalaglag ang ilang dahon ng acacia sa kanyang balikat. Sa tabi niya, natigilan si Silio saka ngumiti. Hindi malaki, kundi payapa. Naunawaan mo, wika ng babaylan duwende. Ang asin ay guhit, ang hininga ang pader. Hindi pumapasok ang anino sa sisidlang may paghinga. Baguhan pa ako, hingal na sabi ni Elias. Pero hindi kami titigil. Bumalik sila sa ilaw lupa at nadatnan si Prinsesa Maharli na mas maluwag ang paghinga. Ngunit may dumating na mensahero, isang duwende na pawisan, may sugat ang balikat. Maharlika, hingal nito. Nabalitaan ni Sabina ang paglusob na hindi niya nais. Bilang ganti, inagaw niya ang balon ng ilaw sa may gulod ng lagitik. Kinuha niya ang 2 bantay lupa, si Dungaw at si Buntis, ginawang mga bantay ulin sa kanyang bakurang bato. Umigting ang labi ni Haring Luntian. Kung gayon, mabilis siyang gagawa ng lubid na hihigop sa ating balon. Kapag natuyo ang balon, manghihina ang aming mga bata't matatanda. Kailangan nating bawiin ang 2 bago lumubog ang 2nd gabi. Tinapik ni Elias ang bote ng langis, parang hinahanap ang mga salitang mahirap sabihin. Kung kukunin natin ang bantay lupa, kailangan nating tumbasan ang lubid ng mas malalim na pisi, ang pisi ng pangalan. Alam mo? Tanong ni Suyom. Hindi lahat, tapat na sagot ni Elias. Ngunit tinuruan ako ni Lola dati na ang lubid ng anino ay napuputol hindi sa tabak, kundi sa pagbawi ng pangalan. Kapag tinawag mo ang pangalan ayon sa unang tawag ng lupa, luluwag ang pagkakatali. Tumango si Silio. Tama. Ngunit para tawagin ang unang pangalan, dapat mong marinig ang alaala ng puno. Kung gayon, sabi ni Elias, kailangan ko ng piraso ng balat ng acacia, kahit kapiranggot. Diyan nakalagong ang unang tawag. Mabilis na nagpaabot ang isang bantay lupa ng kapirasong balat mula ugat. Hinawakan ito ni Elias, dinikit sa kanyang tainga at pumikit. Sa loob ng kanyang isip, umagos ang mga ingay, ulan sa Abril, mga yabag ng kalabaw, tawa ng mga batang umaakyat sa sanga. Sa ilalim ng lahat ng iyon, may mababang himig. Ang unang tawag, lagitik. Binuksan niya ang mata. Lagitik ang tawag ng gulod. Iyon ang tono ng unang pangalan. Kapag tumawid tayo, kailangan nating awitin ang daloy ng lagitik. Hindi salita, kundi paghinga. Maghahanda ang aming hukbo, utos ni Haring Luntian. Elias, ikaw ang mangunguna sa pagbawi ng bantay lupa. Ngunit bago tayo umalis,
Kailangan mong tapusin ang ikalawang buhol sa sumpa ni Maharli. Kapag natira ang buhol, madaling mapupunit ng anino ang iyong pader. Ngayong hapon, sabi ni Elias, babalik ako sa hukay. Sa paglubog ng araw, handa na tayo. Sa pagbibiyahe ng araw patungo sa hapon, muling lumuhod si Elias sa tabi ni Maharli. Ngayon, mas malinaw ang hinga nito, ngunit may nayayamot na ingay pa rin sa pinakagitna. Parang kulog na malayo. Isinausaw niya ang hintuturo sa langis, iniikot ang palad sa himpapawid, at bumigkas ng marahang bulong. Himig ng ugat, ilaw ng lupa, pakinggan niyo ang pangalan. Lagitik ang tawag na unang tawag, sa paghinga ay 3. La-gi-tik. Buhulin ng buhol, lagutin ng lubid. Sa bawat pantig, itinutusok niya ng mahina ang hangin, parang tisa sa pisara. Sa pangatlong pantig, may humulagpos na pisi dumaan sa kanyang kamay na parang malamig na dampi at kumalas. Huminga ng malalim si Maharli at sa unang pagkakataon ay napangiti. Payat man, ngunit may sinag sa pisngi. Salamat, bulong ng prinsesa, halos di marinig. Naririnig ko ang mga maya. Napatawa si Elias, napaupo at tuloy-tuloy na bumagsak ang bigat sa kanyang balikat. Pagod na may halo na manggaan. Isa na lang, sabi ni Silio. Ang huling buhol ay hindi dito sa hukay, nasa bakurang bato ni Sabina. Alam ko, sagot ni Elias. Doon natin puputulin. Sumapit ang dapit hapon. Ang liwanag sa ilaw lupa ay pumusyaw at ang mga alitap-tap ay isa-isang nagliyab. Sa liwasan, nakahanay ang mga bantay lupa na may mga pamalot sibat na yari sa ugat at luwad. Si Haring Luntian ay nasa unahan. Tangan ang tungkod na may kumukutitap na luntiang sinag. Lumapit si Suyom kay Elias at iniabot ang isang munting medalya, parang butil na tansong may ukit na baybayin. Ito ang butil sa dila, sabi niya. Kapag kinagat mo, ang iyong pananalitay iindayog sa unang wika ng lupa. Huwag mong kagatin ng walang dahilan. Ang bawat kagat ay may kapalit na pagod. Tinanggap ni Elias ang medalya at isinuot. Si Silio naman ay naglagay ng liit na guhit ng puting pulbos sa kanyang noo. Guhit linaw, sabi niya. Tutulungan kang makita ang siwang ng bakod. Kung handa na, wika ni Haring Luntian, tawirin natin ang lagusan patungong Lagitik. Nagbukas muli ang hagdan sa ilalim ng acacia. Sa pag-ahon nila sa ibabaw, sinalubong sila ng amoy ng damo at ng malabong kulay abo ng kalangitan. Panandali ang katahimikan bago dumilim. Sa malayo, kita ang gulod ng Lagitik, isang bukol ng lupa na may puno ng kundong nakahilig, tila may tinatagong lihim sa likod. Si Elias, sa gitna ng hukbo, ay humawak sa panyo ng lola, sa langis na niyog at sa maliit na bato sa kanyang bulsa. Pinakinggan niya ang hangin. La-gi-tik. Sa bawat tugtog ng pangalan, nagiging malinaw sa kanya ang landas. Paakyat sa gulod, paliko sa kundong nakahilig at pababa sa isang bitak sa lupa na parang bunganga. Diyan ang bakurang bato, bulong ni Silio. Diyan nakatali ang 2 bantay lupa, dagdad ni Haring Luntian. At marahil doon nag-aabang ang huling buhol ni Maharli. Humigop ng hangin si Elias. Sa gilid ng kanyang paningin, gumapang ang unang anino, parang uod na gawa sa usok, patungo sa kanilang landas. Kinagat niya ang butil sa dila. Sa dila, may init na kumalat at sa tainga, biglang luminaw ang himig ng lupa. Hinawakan niya ang hangin sa harap, parang lubid. Sa ngalan ng unang tawag ng Lagitik, buksan ang landas, huwag sa kasakiman, kundi sa paglilingkod. Umusog ang anino, parang sinuyod ng hangin at lumitaw ang siwang. Isang pintuan na hindi pintuan, isang aninong pader na may guhit linaw. Handa na, sabi ni Elias tumingin sa hari. Bawiin natin ang atin.
At habang lumulubog ang araw at nagpupuyos ang hangin sa itim na gilid ng gabi, sabay-sabay silang pumasok sa bunganga ng Lagitik patungo sa bakurang bato ni Aling Sabina kung saan naghihintay ang huling buhol at ang unang labanan. Makulimlim na ang langit nang marating ni Elias at ng hukbo ng mga duwende ang paanan ng gulod ng Lagitik. Ang hangin ay mabigat, may halong amoy ng sinunog na damo at tuyong dugo. Ang mga punong kundong na nakahilig ay tila mga bantay na pilay nakapila sa gilid ng gulod. Doon, sa gitna ng burol, matatanaw ang tinatawag na bakurang bato. Isang malapad na pader na yari sa pinatigas na putik at tinik ng kawayan, pinalibutan ng aninong usok na umiikot na parang ahas. Diyan nakakulong sina Dungaw at Buntis, bulong ni Siliw, habang iniaabot kay Elias ang isang maliit na sisidlang gawa sa batong hiyas. Ito ang sisidlan ng liwanag. Kung mailigtas natin ang kanilang pangalan, dito natin ilalagak pansamantala upang hindi muling maagaw ng lubid ng anino. Tumango si Elias at huminga ng malalim. Ngayon ko lamang nararamdaman ng bigat ng lahat ng ito. Pero hindi ko tatalikuran. Nagtago ang mga bantay lupa sa lilim ng mga punong kundong habang sina Elias, Siliw at Haring Luntian ang nanguna sa paglapit. Habang palapit ng palapit, mas nararamdaman nila ang matinding lamig na dumadaloy mula sa bakuran. Ang damo sa paligid ay tila nalalanta at ang mga alitaptap na dati gumagabay sa gabi ay hindi makalapit. Sa ibabaw ng bakurang bato, may mga anyo ng mga nilalang na parang tuyo at nabaluktot na katawan. Nakatayo ngunit parang estatwa. Mga bantay ulin, sabi ni Siliw. Dating engkanto na kinulong ng anino, ginawang tagabantay ni Sabina. Buhay sila ngunit hindi nila alam kung sino sila. Hinawakan ni Elias ang medalya sa kanyang leeg, ang butil sa dila. Pinikit niya ang kanyang mga mata at muling inalala ang tinig ng lupa. Lagitik. Sa bawat bigkas sa isip niya, ang mga hibla ng anino ay nagiging mas malinaw. Sa kanyang paningin, ang bakuran ay hindi basta pader. Ito'y parang tinirintas na mga lubid ng usok, pinagtagpi-tagpi sa isang buhol na nakatali sa gitna ng bakuran. Diyan nakatali ang kanilang mga pangalan, bulong ni Elias. Kung mahanap ko ang buhol, mapapalaya natin sila. Bigla, mula sa gitna ng bakuran, lumabas ang isang figura. Si Aling Sabina. Nakaputi siya, ngunit ang puti ay tila abo na pinilit gawing tela. Hawak niya ang tungkod na may ulo ng ahas at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang baga. Ang kanyang tinig ay bumalot sa paligid, hindi lamang sa hangin kundi pati sa isip ni Elias. Narito na pala ang binatang may lahing albularyo, anak ng lipi na minsang tumangging lumuhod sa akin. Ako'y natuwa, Elias. Ikaw mismo ang lumapit sa aking bakuran. Sabina! Singhal ni Haring Luntian. Bitawan mo ang mga bantay lupa. Hindi mo sila pag-aari. Ngumiti ang matandang albularya, malamig at mapanukso. Pag-aari? Hindi. Sila'y handog. Sila'y kusang loob na dumapo sa aking lambat. At ngayon ay naglilingkod na. At kung nais ninyong makuha sila, itinaas niya ang tungkod. At mula sa ulo ng ahas ay lumabas ang maitim na usok na gumapang papalapit. Kailangan ninyong pagbayaran. Kumilos ang hukbo ng duwende. Naglatag sila ng asin at nagtulos ng mga salaming apoy. Ang mga bantay ulin na parang estatwa ay nagising. Gumalaw ang kanilang mga mata at nagsimulang bumaba mula sa bakuran. Ang kanilang mga galaw ay mabigat ngunit walang alinlangan, parang mga tautauhang inuutusan. Elias! Ang buhol! Sigaw ni Siliw. Humugot ng hangin si Elias at kinagat ang butil sa dila. Agad na bumigat ang kanyang dila, ngunit sabay ring luminaw ang kanyang pandinig.
Narinig niya ang ugong ng mga sinulid ng anino at doon niya nakita ang malaking buhol sa gitna ng bakuran. Parang pugad ng gagamba na itim at pulang kumikislap. Dali-dali niyang hinugot ang panyo ng kanyang lola at isinausaw ito sa langis na niyog. Inikot niya ang kanyang hintuturo at inusal. Sa liwanag ng unang pangalan, Lagitik, lagutin ang buhol na tali ng anino. Ngunit bago niya mahawakan ang buhol, sumalubong ang isang alon ng usok. Tumama ito sa kanyang dibdib at itinulak siya sa lupa. Ramdam niya ang lamig na parang yelo na dumadaloy sa kanyang ugat. Hindi mo kayang putulin ang buhol ko, bata. Malakas na sigaw ni Sabina. Ako lamang ang may hawak ng susi sa mga pangalan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkahulog, naalala ni Elias ang tinig ng kanyang lola. Ang susi ng pangalan ay hindi hawak ng kasakiman. Ang susi ay nasa lupa kung saan unang tumubo ang kanilang yapak. Pinikit niya ang kanyang mga mata at inilapat ang palad sa lupa. Narinig niya ang himig ng gulod, ang ugong ng pangalan nito, Lagitik. At kasabay nito, narinig niya ang dalawang hibla na nakatali sa buhol, dalawang tinig na humihingi ng tulong. Dungaw, buntis, bulong niya. Naririnig ko kayo. Tumayo siya, kahit nanginginig ang katawan. Itinaas niya ang panyo at sumigaw, Dungaw, buntis, sa ngalan ng Lagitik, bumalik kayo sa inyong unang pangalan. Umugong ang lupa. Ang buhol ng anino ay nagsimulang kumislot at mula rito ay lumabas ang dalawang liwanag na hugis tao. Unti-unti, ang dalawang bantay lupa na dating parang estatwa ay kumawala sa kanilang pagkakatali. Nagangit-ngit si Sabina, ang kanyang mukha ay nagbago, ang mga matay nagdilim at ang kanyang tinig ay nag-alab. Walang makakakalas sa aking lambat. Hindi ka makatatagal, Elias. Itinaas ni Haring Luntian ang kanyang tungkod at nagpakawala ng liwanag na tumama kay Sabina. Ngunit sinalo lamang ito ng kanyang aninong ahas at naglaho na parang usok. Si Silio naman ay nagbuga ng pulbos ng asin sa hangin, ngunit tinangay lamang ito ng isang alon ng itim na hangin. Si Elias, pawis na pawis at hingal na hingal, ay nakatitig sa dalawang bantay lupa na ngayon ay nasa kanyang tabi. Hindi pa tayo tapos, bulong niya. Isa pang hakbang. Ngunit bago pa siya makakilos, dumagundong ang lupa. Mula sa bakurang bato ay umangat ang isang higanting aninong nilalang. Isang anyong parang kalabaw, ngunit ang sungay ay nakabaluktot at ang katawan ay gawa sa usok. Umatungal ito at ang buong gulod ay umuga. Ang aking bantay dilim, ulalas ni Sabina, nakangisi. Subukan mong labanan ito, binata. Umalingaw-ngaw ang malakas na utong ng nilalang na nagmula sa bakurang bato. Isang higanting aninong kalabaw, ang katawan ay parang usok na pinatigas at ang mga mata ay naglalagablab na pulang baga. Sa bawat hakbang nito, yayanigin ang lupa at naglalagas ang mga dahon ng punong kundong sa paligid. Si Elias ay nakatayo sa gitna, nanginginig ang mga tuhod, ngunit hindi umatras. Ang mga bantay lupa na sina Dungaw at Buntis, na bagong nakalaya, ay humawak sa kanilang sibat at sumama sa kanyang tabi. Magtulungan tayo, bulong ni Elias. Hindi ako makakaya ito ng mag-isa. Umabante ang bantay dilim at sa unang paglusob ay parang ipo-ipo ng usok at galit ang tumama kay Elias. Napaatras siya, halos mabuwal, ngunit agad siyang inagapan ni Dungaw. Itinapat ang sibat na yari sa ugat at luwad. Tumama ang sungay ng nilalang sa sibat at nagliyab ang hangin sa salpukan. Hindi ito basta anino, sigaw ni Silio mula sa gilid. May dugo ng hayop na isinakripisyo, kaya't may bigat at lakas ito. Napaisip si Elias. Kung dugo ang ginamit, kailangan kong balikan ang pangalan ng hayop na yon. Ang tunay na pangalan ay susi para mabuwag ang anino. Muli niyang pinikit ang kanyang mga mata at idinikit ang palad sa lupa. Narinig niya ang paguga ng kalabaw.
Ang mga yabag nito sa palayan, ang hinga nitong bumabalot sa hangin. At mula roon, narinig niya ang pangalan. Hindi basta kalabaw, kundi ang unang tawag ng lupa sa hayop, Nuwang. Binuksan ni Elias ang kanyang mata. Itinaas niya ang panyo ng kanyang lola na may langis na niyog at sumigaw. Nuwang, sa ngalan ng iyong unang tawag, bumalik ka sa lupa at sa tubig kung saan ka tumubo. Nanginginig ang bantay dilim. Ang anyo nitong parang usok ay biglang lumabo at mula sa ilalim nito ay narinig ang ungol ng isang tunay na kalabaw. Malungkot, sugatan at ginapos ng sumpa. Ngunit mabilis na kumilos si Sabina. Itinaas niya ang kanyang tungkod na may ulo ng ahas at ang aninong kalabaw ay muling kumapal, sumisigaw ng galit. Hindi mo siya mababawi, bata. Ang kanyang pangalan ay akin na. Hari Luntian, sigaw ni Elias. Kailangan ko ng liwanag para mapalakas ang pangalan. Tumango ang hari at itinuro ang kanyang tungkod sa langit. Mula sa dulo nito ay sumambulat ang berdeng liwanag na parang kidlat na pumutok sa paligid. Ang mga alitap-tap ay biglang nagsilapit, lumutang sa himpapawid at nagsanib-sanib upang maging isang bilog na naglalagablab. Sabay-sabay nilang inusal. Elias, Nuwang, Haring Luntian, Liwanag ng Lupa, Dunggaw at Buntis, Bantay Lupa, bumalik. At sa isang iglap, ang bantay dilim ay parang natunaw na usok na binuhusan ng araw. Ang kanyang sungay ay nagkapira-piraso at ang kanyang katawan ay naglahong parang abo sa hangin. Mula sa likod ng bakurang bato, lumabas muli si Sabina. Galit na galit, ang kanyang mukay na babaluktot na sa galit. Hindi ninyo ako matatalo. Hindi pa ito ang wakas, Elias. Kapag dumating ang ikatlong gabi, ang huling buhol ay hahatak sa prinsesang duwende at sa iyong sariling kaluluwa. Umuga ang lupa at biglang nagsara ang bakurang bato. Sa isang kisap mata, naglaho si Sabina kasama ang kanyang mga bantay ulin. Iniwan ang katahimikan ng gulod. Humihingal si Elias. Nanginginig pa ang katawan, ngunit nakatayo pa rin. Lumapit si Silio at hinawakan ang kanyang balikat. Nagtagumpay ka, Elias. Pero tama siya. Hindi pa tapos ang laban. Ang huling buhol ay nasa kanya at iyon ang pinakamapanganib. Bumalik ang hukbo sa ilaw lupa. Doon ay sinalubong sila ng mga duwende na masiglang nagdiwang. Si Prinsesa Maharli ay bumangon mula sa hukay, mas malakas at mas maliwanag ang balat. Ngunit sa kanyang dibdib may manipis pang bakas ng anino. 2 buhol na ang naputol, sabi ni Elias. Ngunit ang huling buhol, nasa puso ng ating kaaway. Tumango si Haring Luntian. At upang maputol iyon, kailangan mong tumuloy sa mismong pugad ni Sabina sa kuweba ng itim na hangin. Nagigting ang loob ni Elias. Kuweba ng itim na hangin. Alam niya ang lugar na iyon. Minsan na niyang narinig sa kwento ng kanyang lola, isang kuweba kung saan nagtatagpo ang anino at liwanag at doon sinusubok ang kaluluwa ng mga manggagamot. Sa liwasan ng ilaw lupa, sa harap ng lahat ng duwende, lumuhod si Elias at itinaas ang kanyang panyo at bote ng langis. Kung ito ang aking kapalaran, tinatanggap ko. Sa ngalan ng aking angkan at ng tipan ng ilaw at lupa, ipaglalaban ko hanggang huli. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga duwende. Ang mga alitap-tap ay muling nagliyab, bumalot sa paligid at isang sinag ng liwanag ang bumagsak kay Elias. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman niya ang bigat ng darating. Alam niyang ang huling buhol ay hindi lamang laban para kay Maharli. Ito'y laban para sa kanyang kaluluwa, laban kung saan maaari siyang mawalan ng lahat. Lumipas ang isang araw ng paghahanda sa ilaw lupa. Ang mga duwende ay nagtipon sa liwasan, nagsunog ng mga dahon ng insenso at nag-alay ng butil ng palay sa kanilang mga ninuno. Ang mga bantay lupa naman ay nagsanay ng sibat at pamalo.
Habang sinadungaw at buntis, na ngayoy muling malaya, ay nanumpang susundan si Elias kahit saan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Elias ay nakaupo sa tabi ng Prinsesa Maharli. Ang hininga ng prinsesa ay mas magaan, ngunit may manipis pang bakas ng anino na dumadaloy sa kanyang leeg. Elias, bulong ni Maharli, huwag mong isipin na lahat ng bigat ay nasa iyo. Ang bawat hakbang mo ay may kaagapay. Huwag mong hayaan na ang takot ay gawing tali ang iyong loob. Ngumiti si Elias kahit bakas ang pagod. Hindi ko hahayaang magtagumpay si Sabina. Ngunit alam kong ang paglalakbay patungong kuweba ng itim na hangin ay hindi basta laban lamang. Pagsubok ito sa aking sariling kaluluwa. Sa sumunod na gabi, habang ang buwan ay kalahati lamang ang liwanag, nagsimula ang kanilang paglalakbay. Sa pangunguna ni Elias, sinamahan siya ni Dungaw, Buntis at Siliw. Si Haring Luntian ay naiwan sa ilaw lupa upang ipagtanggol ang kaharian kung sakaling sumalakay muli ang mga anino. Ang kuweba ng itim na hangin ay nasa dulong bahagi ng kabundukan, paliwanag ni Siliw habang sila'y naglalakad sa madilim na gubat. Isang lugar kung saan ang hangin ay hindi dumadaloy palabas, kundi papasok lamang. Ang mga pumasok doon na walang dalisay na layunin ay dinudurog ng kanilang sariling takot. Habang papalapit, mas lalo nilang naramdaman ang lamig ng paligid. Ang mga sanga ng puno ay tila mga kamay na gustong humarang, at ang lupa ay nagiiwan ng bakas na kumikilos kahit wala namang hangin. Pagsapit nila sa bungad ng kuweba, isang kakaibang nilalang ang sumalubong. Ito'y isang higanting aninong ibon na may 3 ulo, tila uwak, gansa at agila na pinagsama. Ang bawat mata ay naglalagablab ng pula at asul at ang pakpak nito'y parang ulap na may kasamang kidlat. Ako si Tanagan, bulalas ng 3 ulo ng sabay-sabay. Bantay ng kuweba ng itim na hangin. Walang makakapasok hanggat hindi lumalagpas sa aking pagsubok. Humakbang si Elias. Ano ang iyong hinihingi, Tanagan? Sumagot ang ulo ng uwak. Sagutin mo ang tanong ng anino. Ang ulo ng gansa, sagutin mo ang tanong ng hangin. Ang ulo ng agila, sagutin mo ang tanong ng liwanag. Unang sumambit ang ulo ng uwak. Anino, ano ang dala ng manggagamot? Kapangyarihan ba o paglilingkod? Huminga si Elias at tumugon, paglilingkod. Ang manggagamot ay daluyan lamang. Ang liwanag at anino ay hindi kanya, kundi sa lupa at hangin na kanyang pinanggalingan. Tumango ang ulo ng uwak at naglaho sa usok. Sumunod ang ulo ng gansa. Hangin, kapag dumilim ang paligid sa kahihinga, sa loob ng iyong sarili o sa hininga ng iba. Nag-isip si Elias, ngunit mabilis siyang sumagot. Sa hininga ng iba, dahil ang hininga ng tao ay hindi para sa kanya lamang, kundi para ibahagi. Kung hindi, mamamatay ang apoy. Ngumiti ang ulo ng gansa at naglaho. Huli ang ulo ng agila. Liwanag. Kapag nasumpungan mo ang kapangyarihan na higit sa lahat, gagamitin mo ba ito para sa iyong sarili o para sa mga tao? Lahat ng nilalang, even kung hindi sila tao? Nagtagal si Elias bago sumagot. Ramdam niya ang bigat ng tanong, sapagkat iyon mismo ang tukso na bumihag kay Sabina. Para sa lahat, sapagkat ang sinumang magkamkam ng liwanag para lamang sa kanyang sarili ay magiging alipin ng dilim. Nagningning ang ulo ng agila at saka naglaho. Iniwan ang isang pinto ng liwanag sa bungad ng kuweba. Lumapit si Tanagan. Ngayon ay maliit na ibon na lamang at pumagit na sa palad ni Elias. Naipasa mo ang 3 tanong. Daluyan ka ng tipan. Sa iyong pagpasok, magkakaroon ka ng bagong lakas. Ngunit mag-ingat.
Ang lakas na ito ay susubukin kung ang iyong puso'y dalisay. At bigla, isang sinag ng hangin at liwanag ang pumasok sa dibdib ni Elias. Naramdaman niyang ang kanyang pandinig ay lumawak. Naririnig niya ang ugong ng mga anino, ang himig ng mga puno, at maging ang bulong ng tubig sa ilalim ng lupa. Si Silio ay napangiti. Iyan ang pakingang tipan. Kaya mo nang marinig ang pinagmulan ng kahit anong nilalang. Sa kanilang pagtuloy, pumasok sila sa loob ng kuweba. Ang hangin ay mabigat at tila bawat hininga ay may kaluskos ng ibang tinig. Ang mga dingding ay parang buhay, kumikilos at humuhuni ng mga alaala. Naririnig ni Elias ang mga iyak ng mga batang duwende, ang sigaw ng mga alipin ni Sabina, at maging ang mahinang tinig ng kanyang lola na parang tinatawag ang kanyang pangalan. Ngunit pinilit niyang tumuon. "Hindi ako magpapaloko," bulong niya. "Ang mga ito'y anino lamang." Ngunit sa dulo ng madilim na lagusan, isang pulang liwanag ang kumikislap. At mula roon, naramdaman niya ang tibok ng huling buhol. Ang buhol na nakatali hindi lamang kay Maharli, kundi pati na rin sa kanyang sariling kaluluwa. Dito na magsisimula ang tunay na laban, bulong ni Elias. Sa pusod ng kuweba, umuukit ang pulang liwanag sa bawat pader na parang mga ugat ng apoy na gumagapang. Ang hangin ay mabigat at bawat paghinga ay tila may lason. Si Elias, kasama sina Dungaw, Buntis at Silio, ay maingat na humahakbang. Ang kanilang mga anino ay parang may sariling galaw. Minsan humahaba, minsan humihiwalay na para bang gustong maglakad ng sarili. "Mag-ingat kayo," babala ni Silio. "Ito ang puso ng anino. Ang lugar kung saan sinusubok ang katatagan ng loob. Ang mga nakikita at naririnig natin ay maaaring totoo, maaaring hindi." Ngunit bago pa sila makalayo, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw sa buong kuweba. Malamig, mabigat, at kilalang kilala. Elias. Mula sa pulang liwanag, lumitaw si Aling Sabina. Ang kanyang anyo ay nagbago. Mas mataas, mas malapad, at ang mga matay kumikislap na parang apoy ng baga. Sa kanyang kamay, ang tungkod na may ulong ahas ay humihinga, kumakawalan ng itim na usok sa bawat galaw. "Ano ngayon, binata?" ani Sabina. "Nagpakalakas ka gamit ang tulong ng aking mga dating kaalyado. Ngunit hindi mo alam na ang huling buhol ay hindi basta nakatali sa prinsesa. Ito'y nakapulupot na sa iyong sarili." Biglang kumislap ang paligid. Mula sa anino ng mga kasama ni Elias, nagsilabasan ng mga hugis, mga nilalang na kaanyuan nila mismo. Isang madilim na bersyon ni Dungaw na may dugong sibat, isang buntis na may itim na mga mata, at isang Silio na ang belo ay nagiging abo. "Ano ito?" gulat ni Elias. "Mga anino ninyo," sagot ni Sabina habang nakangisi. "Ang inyong takot, galit, at pagdududa, lahat ay naging katawan. Hindi ninyo sila matatalo ng basta." Agad na sumalakay ang mga anino. Ang sibat ng madilim na Dungaw ay tumama sa lupa, nag-iiwan ng basag na bitak. Si buntis na anino ay tumalon at muntik na sumaksak kay Elias, ngunit nasangga niya gamit ang kanyang panyo na may langis ng niyog. "Kung sarili naming anino ang aming kalaban, paano natin sila mapapalayas?" sigaw ni Buntis habang nakikipaglaban sa kanyang sariling kopya. Isinara ni Elias ang kanyang mata at inalala ang kapangyarihan na ipinagkaloob ni Tanagan, ang pakingang tipan. Narinig niya ang ugong ng kanilang mga anino at sa ilalim nito ay narinig ang mga pinagmulan. Sa anino ni Dungaw, ang tinig ng isang batang duwende na natatakot mawalan ng ama. Sa anino ni Buntis, ang iyak ng isang ina na namatay sa digmaan. Sa anino ni Silio,
ang pangamba ng isang babaylan na hindi maililigtas ang kanyang kaharian. At ito ang inyong pinagmumulan, bulong ni Elias, mga sugat na hindi ninyo nahilom. Itinaas niya ang panyo at inusal. Hindi kayo anino, kayo'y alaala. Sa ngalan ng lupa at hangin, bumalik kayo sa inyong pangalan. Isa-isang lumiwanag ang mga anino. Si Dungaw ay tumigil sa pag-atake at bumalik sa kanyang tunay na anyo. Si Buntis ay lumapit kay Elias na luhaan at ang kanyang anino'y naglaho. Si Siliw naman ay napaluhod, nanginginig, ngunit nang marinig niya ang kanyang sariling pangalan, ang anino ay kumupas na parang usok. Galit na galit si Sabina, nanginginig ang buong kuweba. Hindi mo maaaring putulin ang buhol sa ganoong paraan. Ang buhol ay akin. Akin. Itinaas niya ang kanyang tungkod at mula rito ay umagos ang napakalakas na alon ng itim na hangin. Ang mga dingding ng kuweba ay nagbitak at ang pulang liwanag ay kumalat na parang apoy. Sumigaw si Siliw, "Elias, ang huling buhol ay nasa kanyang puso. Kung hindi mo ito puputulin ngayon, tuluyan siyang maghahari sa liwanag at anino." Humakbang si Elias, tinutukan ang panyo ng kanyang lola na kumikislap na ngayon ng puting liwanag. Hawak niya ang bote ng langis at isinaboy ito sa sahig, nag-ukit ng bilog na apoy. "Sabina!" sigaw niya. "Hindi ikaw ang may-ari ng liwanag. Hindi ikaw ang may-ari ng pangalan. Ang lahat ng iyon ay sa lupa at hangin." Dumapo si Elias sa gitna ng bilog at itinapat ang panyo kay Sabina. Narinig niya ang tibok ng huling buhol. Isang matinding pintig na parang tambol na humahampas sa kanyang dibdib. Ngunit naramdaman din niya ang bigat nito sa kanyang sariling kaluluwa, para bang siya mismo ay hinihila. Kung bibitiw siya, tuluyan siyang lalamunin ng anino. Ngunit kung itutuloy niya, baka pati ang kanyang sariling buhay ang maging kapalit. Nanginginig ngunit matatag, sumigaw siya. "Sa ngalan ng tipan ng ilaw at lupa, Sabina, ibalik ang pangalan na iyong ninakaw. Ang anino ay bumalik sa anino, at ang liwanag ay bumalik sa liwanag." Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong kuweba. Ang mga pader ay gumuhit ng puting liwanag, at ang pulang ugat ay pumutok na parang abo. Ang katawan ni Sabina ay natakpan ng liwanag, at sa kanyang huling sigaw ay bumalot siya ng usok bago tuluyang naglaho. Ngunit si Elias ay bumagsak, nawalan ng malay, at ang kanyang dibdib ay nabalutan ng parehong liwanag at anino. Tila siya na mismo ang sisidlan ng huling buhol. Tumakbo sina Siliw, Dungaw at Buntis upang alalayan siya. Ngunit bago pa sila makalapit, isang munting alitaptap ang lumitaw mula sa dibdib ni Elias at lumipad papunta sa ilaw lupa. "Si Maharli," bulong ni Siliw. Nakawala na ang prinsesa. Ngunit si Elias ay nakahandusay, walang malay, at ang kanyang kaluluwa ay tila nakikipagbuno pa rin sa loob ng dilim. Tahimik ang katawan ni Elias na nakahandusay sa malamig na sahig ng kuweba ng itim na hangin. Ang kanyang dibdib ay marahang humihinga, ngunit ang kanyang kaluluwa ay naipit sa pagitan ng liwanag at anino. Para siyang lumulutang sa walang hangganing dilim, isang espasyong walang simula at walang wakas. "Nasaan ako?" bulong ni Elias habang nakatingin sa kawalan. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw ngunit walang kasagutan. Sa unahan, unti-unting lumitaw ang isa figura, hindi ibang tao, kundi siya rin. Ngunit ang bersyong ito ay may mga matang pula, balat na maitim, at nakangisi na may halong panunuya. "Ako ang iyong anino," wika ng figura. "Ako ang takot mo, ang galit mo, ang lahat ng iyong lihim na nais mong itago. At ngayon, ako ang magiging ikaw." Lumapit ang madilim na Elias,
Naglakad na para bang walang bigat. Hindi ba't matagal ka nang napapagod? Anak ka ng isang angkan na pinasan ang responsibilidad ng iba. Wala kang sariling buhay. Lagi ka na lang sumusunod sa tipan. Hindi ba't mas madali kung tatanggapin mo ang lakas para sa sarili mo? Nanginginig ang kamay ni Elias. Totoo ang mga salita nito. Madalas niyang inisip kung bakit siya ang pinili. Bakit hindi ang kanyang ama o ang iba pang may dugong albularyo? Bakit siya na isang simpleng magsasaka lang? Ngumiti ang anino. Isang utos mula sa mga duwende, isang sumpa ng lahi. Iyan ba ang dahilan para ibuwis ang sarili mong buhay? Elias, isipin mo. Kung gagamitin mo ang kapangyarihan, hindi ka lamang magiging manggagamot. Magiging hari ka. Walang sino man ang makapipigil sa iyo. Biglang may liwanag na sumilay sa kaliwa. At mula roon, narinig niya ang tinig ng kanyang lola. Banayad, pamilyar, at puno ng pag-aaruga. Elias, bulong ng tinig. Huwag mong kalimutan ang itinuro ko. Ang manggagamot ay hindi nagmamay-ari ng liwanag. Siya ay daluyan lamang. Kung kakamkamin mo, magiging tali ka ng dilim. Ngunit kung ipapasa mo, magiging ginhawa ka ng lahat. Lumingon si Elias at nakita ang anino ng kanyang lola. Nakaupo sa isang bangko, hawak ang isang palayok ng langis. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Lola, napabulong si Elias, luhaan. Naggingit-ngit ang anino at lumapit ng mabilis. Huwag kang makinig. Ako ang tunay na ikaw. Ako ang galit na itinago mo sa mga taong humamak sa iyong pamilya. Ako ang sakit ng iyong ina nang siya'y iniwan ng karamdaman. Ako ang lahat ng panghihinayang mo. Humugot ng panyo si Elias. Ang panyo ng kanyang lola na laging nasa kanyang bulsa. Ngunit sa loob ng dilim, ang panyo ay tila liwanag na kumikislap. Itinaas niya ito at nagsalita. Kung ikaw ang aking anino, hindi kita kaaway. Ngunit hindi rin kita magiging amo. Sa halip, kikilalanin kita at ibabalik kita sa lupa kung saan ka nabibilang. Hinampas ng anino si Elias, ngunit sinalubong niya ito gamit ang panyo. Sa halip na magbanggaan, naglapat ang dalawang kamay nila at biglang kumislap ang liwanag. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elias ang lahat ng bigat. Ang kanyang galit, takot at panghihinayang. Ngunit hindi niya itinaboy. Tinanggap niya ang lahat bilang bahagi ng kanyang sarili. Hindi ko itatakwil ang aking anino, bulong niya. Dahil kung wala ka, hindi ako magiging buo. Ngunit hindi ikaw ang maghahari sa akin. Ako ang pipili ng landas. Dahan-dahan, ang pulang mata ng anino ay naglaho. At ang madilim nitong anyo ay natunaw na parang usok. Ang natira ay isang liwanag na pumasok sa kanyang dibdib. Sa labas ng kanyang katawan, sina Siliw, Dungaw at Buntis ay nakapalibot kay Elias. Ilang oras na siyang walang malay. Ngunit biglang kumislap ang kanyang noo at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang malalim na hininga na parang hangin ng umaga. Elias! Sigaw ni Siliw, hawak ang kanyang kamay. Dumilat ang binata at ang kanyang mga mata ay hindi lamang kayumanggi kundi may bakas ng liwanag na berde. Tapos na, bulong niya. Hindi ko tinalo ang anino. Tinanggap ko siya. At ngayon, isa na lang ang natitira. Ang pag-uwi ng lahat ng pangalan. Sa malayo, umalingaw-ngaw ang huling iyak ng kuweba. Tila ba ito'y gumuguho sapagkat wala na ang kapangyarihan ni Sabina. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ni Elias na hindi pa tapos ang laban. Dahil ang mga bakas ng kasakiman ay maaaring bumalik kung may susunod na papayag sa tukso. Humakbang palabas ng kuweba si Elias kasama ang kanyang mga kasama. Sa kanyang palad ay hawak pa rin ang panyo ng kanyang lola, ngunit ngayon ay mas maliwanag na, tila may apoy sa sinulid.
Sa ngalan ng tipan ng ilaw at lupa, bulong niya sa sarili, ipagpapatuloy ko ang tungkulin, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa lahat, tao man o engkanto. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay hindi na simpleng magsasaka lamang, kundi isang ganap na albularyo at tagapagtanggol ng liwanag. Mula sa lagusan ng kuweba ng itim na hangin, lumabas sina Elias, Siliw, Dungaw at Buntis. Ang liwanag ng buwan ay nagtatakip sa kanilang anino, at ang malamig na hangin ng kabundukan ay tila nagpapaalala na sila'y muling nasa ibabaw ng lupa. Sa kanilang mga likod, dahan-dahang gumuho ang bunganga ng kuweba, parang sinarado ng kalikasan mismo upang tapusin ang kabanata ng kadiliman. Natapos na ba talaga? Tanong ni Buntis. Hawak ang kanyang sibat, nanginginig pa rin sa alaala ng aninong bersyon niya. Huminga ng malalim si Elias. Natapos na si Sabina, ngunit hindi pa ang lahat. Ang kasakiman ay parang damong ligaw. Pinuputol mo man, muling susulpot kung hindi babantayan. Naglakad silang pababa sa gulod, patungo sa lagusan ng ilaw lupa. Ang mga alitap-tap ay sumalubong, nagsasayaw na tila ba nagbubunyi. Sa liwasan ng ilaw lupa, naghihintay ang buong kaharian ng mga duwende. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag at ang mga kampanilya na yari sa kabibe ay nag-uumpukan ng musika. Si Haring Luntian, nakasuot ng baluti ng dahon at putong ng gintong damo, ay nakatayo sa gitna kasama si Prinsesa Maharli. Nang makita nila si Elias, sabay-sabay na sumigaw ang mga duwende. Mabuhay ang tagapagdala ng tipan. Lumapit si Maharli na ngayoy ganap ng malakas at kumikislap ang balat. Elias, bulong niya, ang huling buhol ay naputol. Nararamdaman ko na ang aking hiningay malaya na. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ngumiti si Elias, ngunit agad niyang yumuko. Hindi ako nag-iisa, kasama ko kayo. At higit sa lahat, kasama ko ang mga aral ng aking lahi. Itinaas ni Haring Luntian ang kanyang tungkod. Simula ngayon, Elias ng San Isidro, ikaw ay kikilalanin hindi lamang bilang magsasaka, kundi bilang bantay tipan ng aming kaharian. Bilang pasasalamat, ipinakita ni Suyom, ang matandang tagapayo, ang isang bilog na kristal na parang bituin. Ito ang butil ng ilaw, bahagi ng aming balon na sinubukang angkinin ni Sabina. Ibinibigay namin ito sa iyo bilang sagisag ng aming tiwala. Sa bawat paghawak mo rito, maririnig mo ang himig ng lupa at hangin. Tinanggap ni Elias ang kristal, at sa kanyang palad ay naramdaman niya ang pintig nito. Hindi apoy, kundi himig na parang awit ng bukirin. Hindi ko ito gagamitin para sa sarili. Gagawin ko itong gabay para sa lahat, pangako niya. Ngunit sa kabila ng kasayahan, may dumating na mensahero, isang duwende na pawisan, may sugat ang balikat. Mahal na hari, may kakaibang pangitay ng aming mga bantay sa hangganan. Sa hilagang gubat, may mga aninong hindi galing kay Sabina. Mas matindi, mas malamig, at tila may sariling isip. Nagkatinginan ng lahat, si Siliw ay napakunot ang noo. Kung hindi kay Sabina galing, ibig sabihin, may mas matandang pinagmulan. Ang itim na hangin ay maaaring naging pintuan lamang. Napakuyom ng kamao si Elias. Kung gayon, hindi pa tapos ang laban. Ang pagkatalo ni Sabina ay simula pa lang ng mas malaking panganib. Sa harap ng lahat, muling itinaas ni Elias ang panyo ng kanyang lola at ang butil ng ilaw. Kung may bagong dilim na darating, hindi ako uurong. Ako'y magsasaka, manggagamot at bantay. Sa ngalan ng tipan, ipagpapatuloy ko ang laban. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga duwende.
Ngunit sa malayo, sa likod ng liwasan, may isang malamig na hangin na dumampi. Isang paalala na ang dilim ay hindi kailanman ganap na nawawala. Madaling araw sa ilaw lupa. Habang ang mga duwende ay nagdiriwang pa rin sa kanilang pagkakaligtas, ang mga bantay sa hangganan ay hindi mapakali. Sa hilagang bahagi ng gubat, may makapal na ulap na hindi gumagalaw, tila ba nagkukubli ng isang lihim. Ang mga ibon ay tumigil sa pag-awit at kahit ang mga insekto ay nanahimik. Si Elias, na ngayon ay tinaguriang Bantay Tipan, ay tinawag ni Haring Luntian upang makausap. Sa loob ng bulwagan ng acacia, naroon sina Siliw, Dungaw at Buntis. Hindi natin maaaring ipagwalang bahala ang nakita ng ating mga bantay, wika ng hari. Kung hindi galing kay Sabina ang aninong iyon, ibig sabihin ay mas matandang lakas ang gumising, tumango si Siliw. Sa mga sinaunang kwento ng aming mga ninuno, may nilalang na tinatawag na Lilim Kalaliman. Isa itong diwa ng dilim na matagal nang nakabaon sa ilalim ng mundo. Hindi siya tao, hindi rin engkanto, kundi sagisag ng lahat ng kasakiman at takot ng nilalang. Kapag may nagkamkam ng liwanag gaya ni Sabina, nagigising siya. Napalunok si Elias. Kung gayon, si Sabina ay naging kasangkapan lamang. At ngayon, tayo ang haharap sa pinagmulan. Kinagabihan, nagsagawa ng ritual si Siliw sa gitna ng liwasan. Nagsindi siya ng 3 apoy mula sa iba't ibang punong kahoy, akasya, kundong at balete. Inilagay niya ang kanyang mga palad sa ibabaw ng apoy at ipinikit ang mga mata. Bantay Tipan, wika niya kay Elias. Sumama ka sa aking pangitain. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay at biglang lumabo ang paligid. Nakita nila ang isang dagat na walang hanggan, kulay abo at walang alon. Sa gitna nito, may higanting anyo na nakaluhod, natatakpan ng mga anino. Ang kanyang mga matay parang malalaking buwan na itim at ang kanyang hininga ay lumilikha ng unos. Ako ang Lilim Kalaliman, bulong ng nilalang. Matagal akong natulog, ngunit muling nabuhay sa pagnanasa ng tao. Ang kasakiman ay pagkain ko at ngayon dumadaloy ito sa lupa at hangin. Nagising si Elias, hingal na hingal. Kung gising na ang nilalang na iyon, hindi lang ilaw lupa ang malalagay sa panganib, pati ang buong baryo ng mga tao. Nagtipon ang buong ilaw lupa upang maghanda. Ang mga duwende ay naglatag ng mga bilog na asin sa paligid ng kanilang kaharian. Ang mga bantay lupa ay naghugis ng sibat at kalasag mula sa pinatigas na ugat ng punong acacia. Si Siliw naman ay nagtahi ng mga orasyon sa tela na ipinasuot sa mga mandirigma. Ngunit kay Elias ibinigay ang pinakamalaking pasanin. Ikaw lamang ang makakaya ng huling hakbang, wika ni Haring Luntian, sapagkat ang Lilim Kalaliman ay hindi kayang sugpuin ng aming lahi. Tanging isang taong daluyan ng tipan ang maaaring humarap. Pinisil ni Elias ang butil ng ilaw na nakasabit sa kanyang leeg. Naririnig niya ang himig nito, ngunit kasabay din nito ay ang ugong ng dilim. Paano kung hindi ko kayanin? Bulong niya sa sarili. Habang siya'y nag-iisa sa gilid ng sapa, may biglang lumitaw na malamig na hangin. At sa ibabaw ng tubig, sumulpot ang imahe ng anino ni Sabina. Hindi na ito matanda, kundi mas bata, mas maganda, ngunit ang mga mata ay mapanukso. Elias, wika ng imahe. Hindi pa huli ang lahat. Maaari kang maging pinuno ng bagong panahon. Kung sasamahan mo ako, bubuhayin natin ang bagong kaharian kung saan walang nilalang na magugutom. Ikaw ang magiging hari at ako ang magiging reyna. Napahigpit ang kapit ni Elias sa kanyang panyo. Sabina, wala ka na. Hindi na ako magpapaloko sa iyo. Ngunit ngumiti ang imahe at nawala sa anyo ng usok. Sa kanyang pandinig,
narinig niya ang bulong ng lilim kalaliman. Hindi pa tapos ang iyong tukso. Ako'y darating sa oras na hindi ka handa. Kinabukasan, lumapit si Maharly kay Elias. Nararamdaman ko ang paglapit ng dilim. Kung susugurin mo ang lilim kalaliman, baka hindi ka na makabalik. Ngunit kung hindi mo gagawin, ang lahat ng nilalang, duwende at tao ay mawawasak. Tumingin si Elias sa kanyang mga kamay, sa panyo ng kanyang lola, sa bote ng langis at sa butil ng ilaw. Hindi ko alam kung ako'y handa, ngunit mas lalong hindi ako handa na makita ang lahat na masira. Kung ito ang aking kapalaran, tatanggapin ko. Nagumapaw ang mga mata ni Maharly ng luha. Kung ganoon, ipapasa ko sa iyo ang huling handog ng aming lahi. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at mula rito'y lumabas ang isang maliit na kristal na kulay bughaw. Ito ang hininga ng kaharian. Kapag ito'y ginamit, maririnig mo hindi lamang ang himig ng lupa, kundi pati ang himig ng mga nilalang na iyong ipinagtatanggol. Ngunit mag-ingat. Kapag ginamit mo ito ng mali, ang lahat ng kanilang hininga ay maaari ring mawala. Tinanggap ni Elias ang hiyas. Sa kanyang dibdib ay may bigat at ginhawa. Parang siya'y may hawak na buong mundo. Sa hilagang gubat, ang makapal na ulap ay nagsimulang gumalaw. Ang mga puno ay nabubuwal kahit walang hangin at ang lupa'y naglalagas ng abo. Mula sa gitna ng ulap ay lumabas ang isang aninong napakalaki, umaabot sa langit, at ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Umaling-awngaw ang tinig. Ako ang lilim kalaliman. Ako ang simula at ang wakas ng lahat ng takot. At ngayon, ang inyong liwanag ay magiging akin. Nayanig ang buong ilaw lupa. Ang mga duwende ay nagsigawan at ang hukbo ng mga bantay lupa ay nagtipon. Ngunit lahat ng mata ay nakatuon kay Elias. At sa kanyang mga palad, kumikislap ang butil ng ilaw at ang hininga ng kaharian. Umuga ang lupa nang tuluyang lumabas ang lilim kalaliman mula sa ulap ng hilagang gubat. Ang katawan nito'y walang tiyak na hugis. Minsan parang halimaw na may libong braso, minsan parang dambuhalang ulap na may mukha ng tao. Ang bawat hakbang ay parang lindol at ang mga puno'y kusang nagyuyuko para bang kinikilalang hari ng dilim. Ang mga duwende ay nagtipon sa liwasan ng ilaw lupa. Ang kanilang mga kampanilya ay tumunog, ngunit ang musika ay nilamon ng ugong ng nilalang. Si Haring Luntian ay nasa unahan, hawak ang kanyang tungkod, ngunit alam niyang hindi siya ang susi ng laban. Ang lahat ng matay nakatuon kay Elias. Humugot ng malalim na hininga si Elias. Sa kanyang leeg nakasabit ang butil ng ilaw at sa kanyang palad ay nakahawak ang hininga ng kaharian. Sa kanyang bulsa naroon pa rin ang panyo ng kanyang lola at ang bote ng langis na niyog. Mga simpleng bagay, ngunit nagiging sisidlan ng lakas kapag pinasan ng puso. Mga kaibigan, wika ni Elias, nakatingin kina Siliw, Dungaw at Buntis. Kung hindi ko makaya, ipagpatuloy ninyo. Ngunit susubukan kong ibalik ang liwanag para sa ating lahat. Hindi ka nag-iisa, sagot ni Siliw. Hawak ang kanyang belo. Kami tatayo sa tabi mo hanggang wakas. Sumigaw ang lilim kalaliman at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang libong anino. Mga halimaw na hugis bulate, paniki at mabangis na tao. Parang dagat ng dilim na dumaluyong papasok sa kaharian. Bantay lupa, sigaw ni Haring Luntian. Itayo ang bilog ng asin. Agad na naglatag ng mga linya ng asin ang mga duwende habang ang mga bantay lupa ay pumalo ng kanilang sibat sa lupa. Umangat ang mga pader ng liwanag, ngunit mabilis ding kinagat ng mga anino. Si Elias ay tumakbo sa gitna ng labanan. Inangat niya ang butil ng ilaw.
at biglang sumabog ang liwanag na parang araw sa gabi. Nagtalsikan ng mga anino, ngunit mabilis din silang bumalik. Naramdaman ni Elias na hindi sapat ang liwanag. Ang lilim kalaliman ay hindi basta halimaw, isa itong sagisag ng lahat ng kasakiman at takot. Kung pilit niyang lalabanan gamit ang puwersa, mauubos lamang siya. Ang kailangan ko, bulong niya, ay hindi lakas, kundi pangalan. Itinaas niya ang hininga ng kaharian. Sa sandaling iyon, narinig niya ang lahat ng tinig, ang mga duwende, ang mga tao sa baryo, ang mga hayop sa kagubatan, at maging ang mga aninong nagsisigawan. Lahat ng hininga ay naging isang himig. At sa ilalim ng lahat ng iyon, narinig niya ang tunay na pangalan ng nilalang. Dayaw Dilim. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit itinapat ni Elias ang kanyang panyo na may langis at sumigaw sa buong lakas ng kanyang dibdib. Dayaw Dilim, sa ngalan ng tipan ng ilaw at lupa, ibinabalik kita sa iyong pinagmulan. Hindi ikaw ang hari ng liwanag, hindi ikaw ang may-ari ng takot. Ikaw ay anino lamang at sa anino ka babalik. Sa kanyang mga salita, ang butil ng ilaw at ang hininga ng kaharian ay nagsanib, naging isang sinag na tumama diretso sa katawan ng lilim kalaliman. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging sigaw ng halimaw. Ang kanyang libong anyo ay nagkawatak-watak, naging usok at abo. Ang kanyang mga matay na parang apoy na binuhusan ng tubig. Ngunit kasabay nito, naramdaman ni Elias na ang liwanag at anino ay dumadaloy sa kanyang katawan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay parang sasabog. Kung hindi siya kikilos, pati siya ay lalamunin ng parehong puwersa. Tinignan niya ang kanyang mga kasama. Siliw, dungaw, buntis, alagaan ninyo ang kaharian. Ang liwanag ay hindi sa akin, para ito sa lahat. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay at isinabog ang lahat ng lakas palabas. Ang liwanag at anino ay nagbanggaan, naging isang malaking pagsabog na yumanig sa buong kagubatan. Nabulag ang lahat ng nakasaksi. Nang matapos ang pagsabog, tahimik ang paligid. Ang lilim kalaliman ay naglaho at ang ulap sa hilaga ay nagalis. Ang mga duwende ay nakatayo, nangingilid ang luha sa kanilang mga mata. Ngunit si Elias ay nakahandusay sa gitna ng liwasan, mahina ang paghinga. Lumapit si Prinsesa Maharli at hinawakan ang kanyang kamay. Elias, bulong niya, ang iyong pangalan ay mananatili sa amin. Hindi ka mawawala. Ngumiti ang binata kahit mahina. Hindi ako hari, hindi ako bayani. Ako'y magsasaka lamang. Ngunit kung ang aking binhi ay naging liwanag, sapat na iyon. At sa kanyang huling hininga, isang alitaptap ang lumabas mula sa kanyang dibdib at lumipad pa itaas, nagmistulang bagong bituin sa langit. Lumipas ang gabi. Sa pagsikat ng araw, ang ilaw lupa ay muling nabuhay. Ang mga halaman ay namulaklak, ang mga ilog ay luminis, at ang mga batay naglaro sa liwasan. Si Elias ay hindi na muling bumangon, ngunit ang kanyang pangalan ay naging awit sa bawat sulok ng kaharian. Tinawag siya ng lahat bilang tagapagdala ng tipan, ang magsasakang nagligtas sa tao at engkanto laban sa pinakamalalim na dilim. At sa bawat gabi, tuwing sisilip ang mga bituin, may isa na mas maliwanag kaysa lahat. Ang alitaptap na naging bituin, tanda na si Elias ay hindi kailanman nawala, kundi naging bahagi ng liwanag na ipinaglaban niya. Wakas.